Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Come on, let us all arise for our praise and worship. Praise God. Come on, let us give the best clap offering unto the Lord. Hallelujah. Meron pa po tayong mas ibibigay para sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Can we shout hallelujah? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. For you, O God, and because of you, we are still standing. Together, clap our hands to our God. Let us all declare His goodness and faithfulness
kindness I never could say. Lord, not for your mercy, not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could stay. I'm still standing. If not for your mercy, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say. I'm still standing. If not for your mercy, Lord, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. About the grace of God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Come on, let us sing. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough, Lord. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. And so we will remember, oh God. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. So remember us. So remember your people. Remember your children. Your children. Remember your promise. For once again, let us sing. So remember. So remember. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Come on, let us clap our hands. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me, love, for me, for me, Hallelujah! Come on, give the best clap offering to our God. Hallelujah! Lord, we praise your holy name, oh Jesus. Your grace is enough. Your power is enough. Your goodness is enough for me. Hallelujah, Jesus. Truly, oh God, your grace is sufficient for us. Your grace is sufficient for us, Lord. For your power is here in all our weaknesses. Your power is here in all our pains. Your power is ready in all our challenges.
in all our circumstances, oh God, in every uncertainties of our lives. We believe that your grace is enough. Let us believe, church, that He is truly enough in our lives. Nothing else matters. God can fill us. Only God can change our lives. Only God can answer the deeper desires of your heart. So at this moment, church, let us continue to worship Him. Utter your prayer. Give everything to the Lord. Surrender everything to the Lord. Surrender everything in His hands. And let God minister in your life right now. Open your hearts. Close your eyes. Sing wholeheartedly to the Lord. And let the Holy Spirit fill your heart. Let the Holy Spirit the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great Lord, great is thy faithfulness. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Come on, let us sing. There are you every morning. You every morning. Great is your faithfulness. Great is thy faithfulness. Come on, let us lift our hands to the Lord with steadfast love. Steadfast love of the Lord never ceases. Come on, let us touch His presence right now. His mercies never come to an end. There are new every morning, every morning, every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness.
Shout His name. Give thanks to the Lord. This is the right moment to give all our worship to our God. He deserves all our thanksgiving. Hallelujah. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one else. Come on, let us give reverence to our God, for the Holy Spirit moves in this place. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will. Let us all shout His name. You are magnificent. You are magnificent, oh God. Wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful. You are glorious, God. Glory and honor are brings to you, Jesus. Jesus. No one ever. For the very last time, let us all declare, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever, no one ever will come. Awitin po natin ng buong puso. You are you are magnificent, wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. To you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. To you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Hallelujah.
salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na nagsusustain sa bawat isa sa amin, sa bawat araw. Maraming salamat po sa pagkakataon na nandito kami sa lugar na ito para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa iyong dakilang presensya na kapiling namin ngayong umaga. Dalangin po namin na sa lahat ng aming gagawin, maluwalhati ka, madakila ka, malugod ka sa buhay ng iyong mga anak. At dalangin po namin na patuloy na malayang kumilos ang presensya ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay, O Diyos, na magiging daan para kami ay magbago at maging matatag sa aming pananampalataya. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba na nararapat lamang sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise and glory to God. No, so makakaupo na po tayo. Napakasarap pong damhin ang presensya ng ating Diyos. Kaya maraming salamat po sa Kanya at sa worship leading team na ginamit ng Diyos na instrumento para ihanda po ang ating mga puso sa tunay na pagsamba sa ating Panginoong Heso Kristo. So ang topic po natin this morning ay pinamagatang kahinahunan, no? So, napakarami pong mga accounts, no? Napakarami pong mga balita tayo napapakinggan na kung saan, dahil sa kakulangan po ng kahinahunan, nag-lead po ito sa pagtatalo o hindi pagkakaunawaan. And worse, nag-lead pa sa krimen. Kaya napakahalaga po, bilang mga anak ng Diyos, makita po sa atin ang katangiang ito, ang kahinahunan. Sabi po sa aklat ng Filipos, Kabanata 4, talatang 5, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sa English translation po, let your gentleness be evident to all. The Lord's coming is near. No? Kaya napakalaga po na makita po sa buhay ng bawat isa ang katangiang ito. Ang pagiging mahinahon, ang pagkakaroon po ng kabutihang loob. No po? So ang kahinahunan po ay nangangahulugang pagiging kalmado o malumanay sa pamamahala ng ating mga damdamin at emosyon sa isang sitwasyon, lalo na kapag negatibo po ang isang sitwasyon. Pero sad to say, in reality, may mga pagkakataon po talaga na hindi po tayo nagiging mahinahon. Kaya it is very important that we will be reminded from time to time ng kahalagahan po ng pagiging kalmado o mahinahon. So, kalma lang. No? So, madalas natin marinig, pag meron na upset, kalma lang, sister. Kalma lang, brother. No? Kasi napakahalaga po na maging kalmado po tayo o mahinahon. No? Ito po ang kakayahang magtimpi o kontrolin natin yung ating mga sarili kapag hindi kaaya-aya ang sitwasyon. Kapag pangit po ang sitwasyon. Gaano man kasidhi o hindi ganda yung mga pangyayari, kailangan po nating maging gentle. No? Kailangan po natin maging mahinahon. Kailangan natin maging patient. No po? Dahil ito po ay magbibigay ng kalwalhatian po sa ating Diyos. No po? So ang kahinahunan po ay nagpapakita din ng kapanatagan at katiwasayan sa kabila ng magulong sitwasyon. No? So in English, ang kahinahunan po, we can define it as a strength under control. No, hindi nangangahulugang mahina tayo kapag mahinahon tayo. Ibig sabihin, malakas tayo at kontrolado natin yung ating mga damdamin o yung ating emosyon. No? So, sa panahon natin, no, pag nanood tayo ng TV, nakinig tayo ng balita, nakinig tayo ng radyo, nanood po tayo sa mga kanya-kanyang Facebook accounts natin, no? Tinignan natin yung mga nag-a-appear sa mga news feeds po natin. Di po ba? Napakarami pong kaguluhan ang mapapanood po tayo, andyan na nagsusuntukan, andyan na nag-aaway, nagbabangayan, na po. So, nakakalungkot po, no? Dahil nakikita natin, marami pong sitwasyon na magulo. At naging magulo ang sitwasyon dahil kulang po sa hinahon ang mga taong involved, no po? Kaya it is very important po na as Christians,
huwag na po tayong dumagdag, no? Kasi ang dami na pong taong mainit ang ulo, ang dami na pong taong kulang sa hinahon, so may mga pinagdadaanan po sila. Yung iba, maraming problema. Yung iba, dahil mainit ang panahon, mainit ang ulo, pagod, puyat. No, may mga kanya-kanyang batas na kinakaharap kaya nagiging maiksi po ang pasensya. No, nagiging impatient po at nagkakaroon ng kakulangan sa kinahunan dahil may mga pinagdadaanan po. No, may mga problemang spiritual, pinansyal, o minsan may sakit, physically, not feeling well, kaya mas nagiging impatient po. So, tayo po ang uunawa. No, mas maganda po na tayo po ang umuunawa kaysa tayo po ang inuunawa. Oh, amen. No, lakas ng amen nila. So may mga accounts din po tayo na nabasa, di po ba? No, so may mga insidente po na yung mga tagapagpatupad ng batas, no, yung mga kapulisan, sila pa po yung involved, no, na nasangkot sa gulo. No, nagkulang po kasi ng hinahon, no, dahil sa init ng ulo, no, hindi po nakontrol ang emosyon, no. So isang kilalang kaso po ang nangyari po sa Camarines Sur, no? So, parehas pong pulis yung na-involved sa isang gulo at ano po ang naging issue nila, no? Simpleng issue lang po ng labahan sa palikuran. Napakasimpleng issue, pero naging karumal-dumal po ang resulta, no, dahil po nagkulang po sa kinahunan, no po. No, so dahil sa init ng ulo, sinuntok ng biktima po, no, yung isang pulis at gumanti rin po, no, yung pulis na sinaktan. So nag-result po ito sa paggamit ng baril at pagkakasugat sa ulo ng isa sa kanila, no. So yung suspect po na aresto at yung biktima po nandun po sa ospital nakaratay po, no, dahil sa injuries na tinamo. So makita po natin kapag hindi po tayo mahinahon, ano po ang pupuntahan natin, no? So mapupunta tayo sa gulo, pwede magkaroon ng kaso, no? Pwedeng makulong, pwedeng ma-ospital, and worst, pwedeng pong maging sanhi ng kamatayan. Sementeryo ang patutunguhan, no, kung masasangkot sa gulo at magiging pisikalan na po ang pangyayari. No? Kaya napakahalaga po na maging mahinahon po tayo. No po, kahit nga po sa mga nagbabiyahe, lagi nang binibilin kasi ang dami na rin po mga balita na nagkakaroon ng road rage, di po ba, na nagre-result sa pisikalan. So meron nga po isang senior citizen, sinuntok nung isang driver dahil nagkagit-gitan lamang po sa trapiko. Usaping trapiko lang na nagkapisikalan na at naging emosyonal na po ang bawat isa dahil sa kakulangan sa kahinahunan. Pero believe ako doon sa isang driver na witness namin. No? So merong isang taxi driver, nabangga niya, hindi naman sinasadya, nabangga niya isang bagong kotse. No? At nung inatras nung senior citizen na driver, yung kanyang taxi, ang haba po no, ng gas-gas. Pero yung driver, nung sasakyan na nabangga, hindi po siya nagbaba ng kanyang bintana, hindi po siya lumabas, no? Hindi siya nag-react. Tumakbo lang siya, no, nag-go na po, no, yung trapiko. So, dire-diretso lang siya. So, sabi ko, ang bait naman, no? Ang bait naman ng driver. So, wala siyang ginawa para awayin o pagbayarin pa. Yung taxi driver, sabi ko, marahil, nakita niya yung itsura ng taxi driver na talagang may edad na, naghahanap buhay pa rin. Kaya pinili niya maging mahinahon. At syempre, nag-intercede din po kami during that time na hindi magkaroon ng komosyon, no? Kaya salamat sa Panginoon. Dahil may mga ganong klase po na mga tao na pinipiling maging mahinahon. No? Instead po na gantihan yung pangit na bagay na nagawa po sa kanila. So marahil Kristiyano siya. No po? So marahil Kristiyano yung driver na yun kasi hindi siya nag-react. No po? So tuloy-tuloy lang siya no, sa pagtakbo. So nawa ganun din po tayo. Kahit may mga pagkakataong matatarayan tayo, mapapagalitan tayo, patuloy lang pong aandar yung buhay natin. No? Hindi natin papatulan. We will not step doon sa level ng taong nangaaway sa atin kasi po we belong to the family of God. No, we belong to a royal family, no? Kaya napakalaga po na maging mahinahon po tayo. Bakit po? No? So ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga, may mga dahilan kung bakit dapat po tayong maging mahinahon. Dapat po tayong maging patient, dapat po tayong maging gentle, no,
people around us. So number 1, dahil malinaw sa sikat ng araw, utos po ito ng Diyos. Nakatala po sa kanyang banal na salita na dapat po tayong maging mabuti, no? Maging mahinahon po tayo. Kaya sabi nga po sa Philippians 4:5-8, ipakita ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, no? So part po na magiging mabuti, yung magiging mahinahon po. Sabi din po sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 3, talatang 21, aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. No, pero minsan nawawala po natin. No po, nalalaglagan tayo ng bunga. May mga pagkakataong hindi po tayo naging mahinahon sa panahon na naging mainit po ang sitwasyon. No? So huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. Kaya kailangan po mindsetting, no? Na paglabas mo lang natin ng bahay, ano man yung pahintulutan ng Diyos na maganap, may mga sitwasyon man na tayo po ay masasaktan emotionally, kailangan po talagang isa puso't isa isip natin na kailangan nating maging mahinahon. Sabi rin po sa aklat ng Efeso, Kabanata 4, talatang 2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. No, so yung pagiging mahinahon po, isang pagpapakita po yan ng pagiging mapagpakumbaba o mababa ang kalooban. So kapag nagiging patient po tayo, it reflects pride pa rin po. No? Parang ayaw nating magpatalo. No? Kailangan makaganti tayo kapag tayo po ay pinagsabihan o pinagalitan, magre-react tayo, magre-respond tayo negatively. That is a sign of pride pa rin po. No po? Kaya magparakaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. So yung pag-ibig na mula sa Diyos, yun po yung magiging daan din para makukuha nating maging mahinahon kapag masidhi po ang sitwasyon na pinagdadaanan natin. So bakit dapat makita ng lahat? No? So malinaw po doon sa sinabi, no, na kailangan po sa lahat ipakita po yung kabutihang loob. Sa lahat dapat po tayo po ay maging mahinahon, no? Sa ibang translation may nakalagay mahinahon po. Sa English, let your gentleness be evident to all. Bakit kailangan, no? No? So dapat makita ito ng lahat, no po? Hindi sinabi ni Apostol Pablo doon sa talata na maging mabait lang tayo sa mga kapwa natin mananampalataya, maging mabait lang tayo sa mga kapamilya natin, sa mga taong mabait sa atin. No? Hindi po ganoon ang bilin ng Diyos. Sa sinulat po ni Apostol Pablo, ang bilin po, maging mahinahon tayo, maging mabait tayo sa lahat ng tao. Di po ba? No? So, kasama na rito yung ating asawa, yung ating mga anak, no, yung ating mga kaibigan, mga kapitbahay, katrabaho, kaklase, at maging doon sa mga tao po na hindi kaibig-ibig. Yung mga taong ginagamit ni Satan para hindi tayo maging mahinahon kasi negatibo yung pinapakitang pag-uugali o asal po sa atin. No po? So napakahalaga po na yung pangaral, hindi lamang po sa salita, kundi na isa sa pamuhay po natin. I-apply po natin sa ating mga buhay. No? So, tandaan po natin, maraming tao po sa paligid natin, hindi sila nagbabasa ng Biblia. No? Pero yung buhay natin, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, binabasa po nila yung ating mga buhay at gagamitin ng Diyos yung buhay natin para mailapit din po sa Panginoon ang kanilang mga buhay pag nakita po nila yung ating kabutihang loob, kapag nakita po nila yung ating kahinahunan. Kaya wag po tayo maging stumbling block, no? Wag tayo maging daan para matisod po yung ibang tao na, ay, ayokong maging born again Christian, ay, ayokong pumunta sa JL Church kasi no, yung isang member nila napakasungit, napakataray, ang iksi ng pasensya. No? So wala pong gano'n, no? Na istorya tayong maririnig dahil nakakalungkot po pag gano'n po ang magiging senaryo. So kapag tayo po ay mahinahon, maluluwalhati po ang Diyos sa buhay natin at magiging inspirasyon po tayo sa mga tao na ang ganda pala, no? Kapag ang isang tao mapagpasensya na kahit tinatarayan na, pinapagalitan na, chinichismis na kung ano-anong negatibong sinasabi, pinipili pa rin manahimik, pinipili pa rin magmahal at pinipili pa rin umunawa. Di po ba? So, maitataas po ang Diyos sa ating mga buhay. So, ilang mga practical na paraan lang po para maipakita natin ang kahinuhunan. Una, mag-isip bago magsalita, no? So, huwag agad nagsasalita, no? Kailangan iniisip natin kung tama ba yung sasabihin natin,
tamang salita, tamang tono. Yung iba nga, kapag nasa isang argumento, hindi pa tapos magsalita yung kausap, iniisip na kung ano yung irerebat niya, kung ano yung sasabihin niya. No? So, kailangan think before you speak. At sa social media naman, sa mga Facebook accounts natin, think before you click. No? So, hindi po maganda kapag nakikita natin yung mga accounts po natin, nagkakaroon po ng mga postings na negatibo, no? Na nagpapakita ng kahinahunan. No? So, iba, may nakikita tayo, may mga nagmumura sa mga comment section, sa kanilang mga pinopost, no? Talagang negatibo, nagpaparinig doon sa mga taong nakasakit sa kanilang damdamin, which is hindi po maganda. No, hindi maganda. No, gamitin po natin yung ating mga Facebook accounts to glorify God and to inspire people na sundan yung pananampalataya na meron po tayo, no? So, manalangin bago magalit, no? Kaya nga yung mga Germans, di po ba, ang kanilang sinasabi, ang pinakamabisang tugon daw po sa galit ay katahimikan, which is maganda po. Pero sa atin, ang pinakamabisang tugon sa galit ay yung panalangin, no? Na may kasamang pananahimik, no po? So, mas effective po yun, no po? Para hindi tayo magkasala. At syempre, matutong magpatawad, no? Talagang ito ang mundong ginagalawan natin, hindi perfecto, hindi po perfecto ang bawat isa. Kaya pag may mga pagkakataon po na makaka-offend tayo o tayo ang ma-offend, tayo po ay magpatawad, tayo din po ang humingi ng tawad kung tayo po ang makaka-offend. Dapat po sa mga anak ng Diyos, hindi na pahirapan pa yung paghingi ng tawad, no? Para makatulong po para maibsan yung sakit po na naranasan ng tao dahil sa sinabi natin o ginawa or dahil sa hindi natin ginawa o sinabi ang isang bagay. No? So, kung sa palagay natin, wala tayong ginawang masama, pero na-offend ang ating kapwa, no? So, maganda po na mag-apologize pa rin tayo, no? Para makalaya naman po sa bigat ng loob yung taong offend po because of what we said or because of what we did. No po? No? So, matutong magpatawad at maging mapagpakumbaba kahit tayo po ang tama. So, wag na natin ipagpilitan. Kasi kung maglilid lang siya sa argumento o away, piliin na lang natin na i-give up po yung pagiging right natin. At bahala na po ang Diyos na mangusap doon sa tao, ipaunawa sa Kanya na siya yung mali at tayo ang tama. Wag po natin ipagdiinan kung close-minded naman po yung kausap natin, no? Para hindi po tayo ma-fall sa kasalanan na tayo po ay makikipag-away. At syempre, maging mahinahon po tayo, no? Kahit sa loob ng tahanan, sa simbahan, paaralan at trabaho. Maging mahinahon tayo sa lahat at maging mahinahon po tayo kahit saan po tayo naroroon. No po? Yun po ang pilit ng Diyos. Maging mahinahon tayo sa lahat, no? Pero dahil nga pamilyar, no, sa loob ng tahanan, makikita natin, di po ba, na may mga pagkakataong mahaba ang pasensya natin sa iba. Pero pagdating sa asawa, mga anak, no, maigsi, no, kasi pamilyar na, no, araw-araw nakikita ang pagkakamali, araw-araw nakikita ang kahinaan, pero hindi pa rin dapat, no po? Kasi sabi ng Panginoon, sabi po ng salita ng Diyos, sinulat po ni Apostol Pablo, maging mabait tayo, no? Mabuti ang kalooban sa lahat, hindi lang po sa mga tao sa labas ng ating tahanan. No? Kaya sabi po sa Aklat ng Tito, Kabanata 3, talatang 2, sabihan mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man, umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. So sa lahat ng tao po, no po, tayo po ay maging mahinahon. At syempre, kung mahinahon tayo, maiiwas tayo sa pakikipag-away, no? At syempre, magpapakita yan ng paggalang natin sa ating kapwa, no? So pangalawang reason, ano po ang dahilan kung bakit kailangan natin maging mahinahon? Pangalawa, ang kahinahunan ay katangian ni Kristo. Sabi nga po, lagi natin binabanggit yan, to be a Christian is to be like Christ. At ang ating Panginoong Jesus po ay napaka-gentle, no po? Napaka-mababa po ang kalooban. Kaya He is worth emulating. No? Talagang karapat-dapat po natin tularan ng ating Panginoong Jesucristo kasi siya yung perfect. At siya talaga yung role model natin pagdating sa pagiging mabait at pagiging mahinahon. Ang Panginoong Jesucristo po, makapangyarihan siya.
pero siya po ay maamo at mapagpakumbaba. No po, kahit nasa sa kanya ang kapangyarihan, siya po ay maamo at mapagpakumbaba. No, so mahalaga makita din po sa atin ang pagiging mahinahon. Kaya sabi po sa aklat ng Mateo, Kabanata 11, talatang 20, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. No, so, totoo po, no, sa piling ng ating Diyos, magkakaroon tayo ng kapahingahan. Kapag tayo po ay napapalapit sa Diyos, no, nakikita na rin po ang katangian niya sa ating buhay. At may impart din po sa atin, no, yung pagiging mahinahon, kung meron po tayong quality time with God, no, through prayer and through meditation of God's Word. Pero pansinin natin, pag nagkulang tayo ng panalangin, nagkulang po tayo ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ano po ang nangyayari, di po ba? No, yung hinahon natin nababawasan din. No? Pero kapag puno po tayo ng presensya ng Diyos, makita natin na nagiging mahinahon po tayo, no, sa pagharap po sa mga sitwasyon na negatibo, no, sa araw na iyon. No? Kaya napakalaga po na tularan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. No? Makita po ang katangian niya sa atin. Kasama na dyan ang pagiging mahinaho. No? Kaya hindi po siya madaling magalit. No po? Sa halip, no, pinatawad niya yung ating mga kasalanan, gaano man niyang karami, gaano man niyang kabigat, no, very much willing po na nagpapatawad ang ating Diyos. At isa lang naman yung kasalanan na walang kapatawaran, di po ba, ang blasphemy against the Holy Spirit, no? So, tinanggap niya ang mga itinakwil ng lipunan, di po ba, na napakabait ng Diyos, no, kahit na yung mga drug addicts, yung mga nasa bisyo, na kahit na napakapangit na nakaraan, hindi po ba kapag lumapit sa ating Panginoong Hesus, tinatanggap niya. No? Hindi siya namimili. No? Talagang napakabait po ng ating Diyos at napakamahinahon po. No? Kahit na siya po ay sinaktan, physically, emotionally, no, siya po ay nandito pa sa lupa, no, nahimik lang siya, no, hindi siya gumanti. Even hanggang sa krus, di po ba, ang iniisip pa rin niya, yung mga tao, no, sabi niya sa ating Diyos, Ama, patawarin mo po sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? So, ganun po, kabait ang ating Panginoong Hesus na dapat po nating tularan. No? Nagpakita po siya ng habag sa mga nangangailangan. Tayo po, beneficiaries po ng habag ng ating Diyos. Po. No, kaya po tayo nandito, nakakatayo, because of God's grace. No po. Dahil ang Diyos po natin ay maamo at mapagpakumbaba at mapagmahal po. No, kaya sa kabila ng mga kahinaan, pagkukulang natin, no, andun pa rin na nararanasan natin yung habag at biyaya niya sa bawat araw. No po, kaya tandaan natin, ang tunay na kahinahunan po ay hindi kahinaan. Ito po ay lakas na kontrolado ng Diyos. No po? So kapag tayo po ay nasasaktan, naaapi o kinokontra, paano po tayo tumugon? Ano po ang magiging response natin? May mga pagkakataong nagre-react po tayo. No, sabi nga po, ang totoong pagkatao natin, ma-expose yan sa panahon na pangit ang sitwasyon para po yung tibag pag nilagay sa mainit na tubig, doon lumalabas ang totoong kulay, no? So, nagiging black siya, no? So, ganun din sa buhay natin. So, may mga pagkakataong iaalaw ng Diyos ang mga pangit na sitwasyon para expose kung anong klaseng pag-uugali meron po tayo. So, we need to be prepared sa bawat araw. Kaya para pag may negatibong sitwasyon na pinahintulutan ng Diyos, we will not react. No? So, we will act instead. No po? In accordance with the Word of God. No? So, naalala ko lang po, may pinost ako ng picture kasama po yung mga kapatiran. Meron ng isang nag-comment. Ang pangalan niya, Maldita. Pangalan pa lang, kontrabida na. So, Maldita, no? So, ang sinulat niya doon sa comment niya, ang papangit niyo. Ang papangit niyo. So, nung nabasa ko yung comment, natawa lang ako. No? Natatawa lang ako. Beauty depends on the eyes of the beholder. No? Basta importante, maganda tayo sa harapan ng Diyos. No po? Yun ang importante. No? Kahit na tayo po ay pulaan, pintasan, sa panlabas man o panloob na anyo, no, piliin pa rin po natin maging mahinahon. At matuto tayo doon sa kapangitan ng pag-uugali na nakikita natin sa mga tao sa paligid. So may mga pagkakataong masasaktan tayo, pero inaalaw ni Lord para
makita natin ay hindi pala maganda yung ganoong ugali, hindi ko siya gagayahin kasi nakakasakit ng damdamin. No? So talagang may tinuturo po ang Panginoon. Kaya may mga pagkakataong matcha-challenge yung ating kahinahunan, pero piliin po natin na tularan po ang ating Panginoong Hesukristo. No po? Kaya sa bawat salita at kilos po natin, itanong po natin sa ating mga sarili, makikita kaya nila si Jesus sa buhay ko? No? So what would Jesus do? Anong gagawin ni Jesus kapag na-experience natin yung mga negatibong sitwasyon? Paano po magre-respond o tutugon ng ating Diyos? So dapat ganoon din po ang pagtugon natin. No po? So bilang mga tagasunod po ng ating Panginoong Jesus, ang ating kabaitan at kahinahunan ay dapat makita po sa lahat. Hindi lang siya selective. Hindi lang sa mga taong mabait sa atin. No? Kahit sa mga taong gagamitin ni Satan para maging impatient tayo, piliin po rin natin maging patient o maging mahinahon. So, bilang mga tagusunod po ng ating Panginoong Hesukristo, maging mahinahon po tayo. And one of the reasons, no, bakit po ako nagstay sa JL Church na po, dahil nakikita ko no, yung kabaitan, yung kahinahunan po ng ating mga kapatid sa pananampalataya, especially po nung ating church pastor, na si Pastora Vilma. Ayan. Napakamait po, kaya palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Vilma. Napakamahinahon po. Ni minsan, hindi po niya ako pinagalitan. No? Ganun siya kabait. Ay, bakit may mga pagkakataon pasaway po ako? Hindi po niya ako pinagalitan. Which is, nakita natin, no? Yung katangian ni Kristo sa buhay ni Pastora Vilma. Yung pagiging mabuti ang kalooban at yung kanyang pagiging mahinahon. Kahit may mga pagkakataon, ang church management team nagkakaroon ng sagutan, which is normal naman kasi magkaiba ng opinion. Pero ano pa rin, composed pa rin si Pastora, no? Very gentle pa rin na inaayos po ang sitwasyon at binabalanse po yung mga opinion ng bawat member po ng church management team. No po? So ito po ang ilang mga halimbawa ng pagiging mahinahon ng isang Kristiyano sa pang-araw-araw na buhay. Una, kapag may nang iinsulto po sa atin, no? Hindi gumaganti, hindi sumisigaw. No? Sa halip, mahinahong sinasagot o pinipili na lamang manahimik po. No po? So pangalawa, kapag may hindi pagkakaunawaan po sa pamilya, nakikinig muna no, yung Kristiyanong mahinahon bago magsalita at sinusubukan pong ayusin ang problema nang meron pong pag-ibig. No? Kaya nga, speak the truth in love. Do everything in love. Madalas natin naririnig, better said than done. No? Magandang pakinggan pero hindi ganoong kadaling gawin, no? Pero kapag kasama natin ang Panginoong Hesus, magagawa po natin. No po? So kapag pinapagalitan sa trabaho o paralan, tinatanggap niya ang puna ng may kababaang loob at hindi agad nagagalit. No? So analyze natin, may point nga. Kaya ako napagalitan kasi nagkulang ako, no? Hindi ko nagawa yung trabaho, nagkamali ako. So, i-assess din natin yung mga sarili natin. Baka may point naman yung boss natin, bakit tayo pinagsasabihan. Pero wag sasama yung loob natin. No? So, kunin natin yung lessons at yung pain, pasa Diyos na natin. Pag-pray natin. Yung inner healing din, no? Sa puso natin kapag tayo po ay nasasaktan because of a rebuke. O kahit na walang basis, no? Yung sinabi sa atin, alam naman ng Diyos ang totoo. Na po? So, number 4, kapag may nagkamali sa atin, handa tayo dapat magpatawad at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Yan po ang mataas na antas po ng pagpapakita ng kabaitan. Yung pagpapatawad po sa ating kapwa, kahit hindi siya humihingi ng tawad. At kapag ang taong galit o mainit ang ulo, nananatili siyang kalmado at hindi na dinadagdagan ang tensyon. No? So, pansinin naman natin kapag mataas ang boses ng kausap natin at naging mababa ang tono ng boses natin, makokontrol natin, no, yung boses ng kausap natin, bababa po ang kanyang tono. Pero kapag tumaas ang boses ng kausap natin at sasabayan natin, ay talagang magpapataasan na po ng boses at maglilid na talaga siya sa isang away. Na po? So, pag tayo po ay nakapila, no, papakita din natin yung pagiging mahinahon natin, no, kapag tayo po ay naiipit sa traffic, no po. So, nagiging maitiisin po ang taong may hinahon, no. Hindi siya nagrereklamo o nagagalit. So, pag ganun po ang sitwasyon, mahaba ang pila, mahaba ang biyahe, magdasal na lang po tayo. Gawin pa din natin productive yung pag-aantay natin. Ako po, lagi may baong babasahin o kaya sa cellphone ako nagbabasa, no, ng mga bagay na makakatulong para mas maging mabuting
tao po tayo. Instead na magreklamo o magalit, magkakasala lang tayo, di ba? Sabi po sa Bible, wag magko-complain or mag-argue, di po ba? No? And panghuli, kapag may hindi siya kasundo sa pananampalataya, mahinahong ipapaliwanag po ang ating paniniwala ng may paggalang. No? So, ayan, no? May mga pagkakataon, mag-share tayo ng Word of God, pero may mga pilosopo tayo may encounter, no? May mga tao na talagang i-oppose yung ating mga sinasabi, yung ating pananampalataya. Pero maging gentle pa rin po tayo. Piliin pa rin po natin na ipakita po ang pag-ibig ng Diyos. No po? Kaya sabi po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, talatang 1, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng poot, ngunit nakakagalit ang salitang marahas o walang taros. No po? So, para hindi magalit yung kausap natin, maging malumanay po tayo, no? Maging gentle po tayo. Di ba, Brother Ed? Ayan. No, so, sa mag-asawa, normal lang yun. May mapagkakataon talaga na nagkakaroon ng panahon na nagiging impatient sa bawat isa. Pero importante na si-settle agad, no? So, hindi pinatatagal. Bago pa lumubog ang araw, dapat ayos na, no po? Pero the more we love God, no, the more mas nagiging patient po tayo, mas nagiging mahinahon po tayo. So, pangatlo, ang Panginoon ay malapit nang dumating, no? So, yan yung reason talaga na dapat isa puso't isa isip natin. Nasa last days na po tayo, obvious naman po, di po ba? Very evident naman po, no? Kaya sabi nga po na sa Philippians 4:5b, malapit nang dumating ang Panginoon, which is napakalapit na po talaga. Because the signs of the end of the age are showing na po, no? So, sabi po dun sa Matthew chapter 24, verses 5 to 8, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw, no? So, sa bansa natin, meron na nagpanggap na Son of Man, si Mr. Kiboloy, di po ba? So, verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So, i-assess natin ano po ang kondisyon ng gyera sa Ukraine at Russia. Patuloy pa rin po ang digmaan at wala pang kapayapaan na kasunduan. Ano po ang estado po ng gulo sa Israel, no? Versus Lebanon, no? Hindi pagganap na tapos din po ang labanan, no? Patuloy pa rin tinutugis ng Israel ang mga kalaban na Hezbollah, no po, no? So, yung US versus Iran conflict naman po, napanood natin yung sinabi po ni President Trump, ayaw ko nang kausap ang Iran. No, sabi niya, evil ang Iran. No? So, yun yung sinabi po, no, doon sa isang post na napanood ko, no? So, mataas pa rin po ang tensyon, no po? Makita natin yung possibility na baka mamaya yung mga US bases, no po, atakihin na naman po, no, ng Iran at yung Strait of Hormuz po ni bukas sara pa rin po, no? So, yun po yung mahirap, no? Pag sinarado na naman, yung mga ruta po na mga barko na dadaanan na may dala pong langis, hindi naman po makakadaan. So, tataas ang presyo ng langis, tataas din po ang presyo ng bilihin, no po? No? So, nakakalungkot po, no? Pero kailangan mangyari ang dapat mangyari, no po? So sa verse 7, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. So hindi na tayo lalayo sa bansa natin, napakalakas na lindol po ang naganap sa Mindanao, hindi po ba? No? So magnitude 7.8, no, sa timog ng Mindanao. And 6.5 noong June 26 po. June 7 to 8 nangyari yun, no po? June 26, 6.5 sa Mindanao pa rin. Noong January 7, 2026, 6.4 sa Silangang Pilipinas. And noong May 4, magnitude 6 naman po sa Eastern Samar. Ano po? So, kung doon sa buong mundo na naitalang lindol, ano po ang na-research natin? Batay po sa tala ng USGS at Panandaigdigang Earthquake Catalog, magnitude 7 to 7.9
5 lindol po. Lalo sa Venezuela, parang ngayon lang ako nakarinig ng ganun. First time lang pong nangyari na twin earthquake. No po? Magkasunod na parehas na earthquake po, major earthquake. Hindi lang po siya aftershock. Major earthquake. Magkasunod 7.5 and 7.9 po ata yun. So, ganun katindi. May kambal na lindol, no? Parang first time ata mangyari yun, no? Usually, aftershocks lang yung mangyayari pag isang malakas na paglindol po, no? So, yung magnitude 6 to 6.9, 38 na po sa 2026 lang yan. Yung magnitude 5 to 5.9, 510. No, yung 4 to 4.9 magnitude, 3,485. So, daang-daang libo po. Hindi na sinama yung mga below 4 na magnitude. So, napakaraming lindol po ang naganap sa taon po ng 2026. Isang babala sa ating lahat na napakalapit na po talaga ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nawa po, madatnan niya tayong tapat na nagmamahal sa Kanya. At syempre, pag may lindol, meron ding taggutom. Kasi hindi na nagiging passable ang mga daanan. Dahil nga, nagkaroon po ng lindol, nasira ang mga daanan. So, hindi rin makakarating ang mga supply ng pagkain. Di po ba? So, nakakalungkot yung nakalagay dun sa isang balita. Sabi ng babae, nakakuha siya ng isang 500 o 375 ml bottled water. Sabi niya, patak-patak na lang para magkasya. No? Kasi ilang araw na ba wala silang tubig, no? So ganoon kahirap po ang pinagdadaanan po ng ating mga kababayan, no, na naapektuhan po ng lindol. Kaya isang warning sa ating lahat, anytime pwedeng bumalik na po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat handa tayo. Kaya dapat mahinahon po tayo. Maipakita natin na si Kristo po talaga ang Panginoon natin sa pamamagitan po ng pagiging mabait, pagiging mahinahon po, kahit pangit yung sitwasyon na ating pinagdadaanan. So in conclusion po, ang kahinahunan ay bunga ng isang pusong pinaghaharian ng banal na spirito. So, ang gentleness mo, ang kahinahunan ay isa po sa bunga ng banal na spirito. At makukuha po natin maging mahinahon kapag ang presensya po ng Diyos ay sumasa atin. Kaya we need to be closer with God each day para mas maging evident po ang kahinahunan sa ating mga buhay. At ang mundo po ay puno ng galit, pagmamalaki at paghihiganti. Ngunit tayo pong mga anak ng Diyos ay tinawag na maging iba. Na po, tayo po ay tinawag ng Diyos na maging mabait sa lahat. Na po, kaya napakalaga po that we will continually make a difference because we love God, because we honor God. Na po, so sinabi po ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, ipakita ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. No? Ipakita natin sa lahat ang kahinahunan natin na sa Diyos nagmumula. Ito ay hindi isang mungkahi lamang. Ito po ay utos ng Diyos. Bilang mga tagasunod po ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating kabaitan po at kahinahunan ay dapat makita ng lahat. No? Sa loob man ng tahanan o sa labas ng tahanan, napakalaga po na maipakita po natin ang katangian ni Kristo, ang pagiging mabait, ang pagiging mahinahon po. At ang dahilan ay malinaw, no? Napakalinaw po ng huling dahilan na ating pinag-aralan. Kasi malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. So ang tanong, handa na po ba tayo sa muling pagbabalik ng ating Diyos? No? Talaga bang si Kristo ang Panginoon ng buhay natin? Talagang siya ba ang naghahari sa puso't isipan natin? No, talaga bang nakikita ang katangian ni Kristo sa ating mga buhay? Sampalatandaan na ang pananampalataya po natin ay buhay. No? So, dapat po hindi patay. Dapat buhay po ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, to be a Christian is to be like Christ. No? So, part ng pagiging Christ-like, yung pagiging gentle po natin. So, mga kapatid, no, let us be gentle, no, to all. No? Yung gentleness ni Lord, dapat evident po sa lahat ng tao na makakasalamuhan natin, nakikita nila sa buhay natin. And because napakalapit na po ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. No? So tomorrow may be too late. No? Kaya habang tayo ay may buhay pa,
mahininga pa. No, patuloy po nating kilalanin ang ating Diyos, patuloy natin siyang paglingkuran at patuloy na naisin na maging extension po ang buhay ng bawat isa para maipakita ang pagmamahal at kabutihang loob po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nawa, makita ng mga tao si Kristo sa ating mga salita, sa ating mga kilos at pakikitungo habang inihintay po natin ang kanyang pagbabalik. Mamuhay po tayo ng meron pong kabaitan, ng meron pong kahinahunat at meron pong pag-ibig. No? So inaanyayahan po ang lahat na tumayo at na naniniwala tayo, magagawa natin maging mahinahon kapag ang banal na Espiritu po ang siya naghahari sa ating mga buhay, sa ating mga puso at isipan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin
tunay nga na napakadakila mo, aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa iyong kabaitan. Maraming salamat po sa iyong kababaang loob. Maraming salamat po sa pagiging mahinahon. Salamat, Panginoon, sa mga panahon na kami ay nagkakamali at nagkukulang. Lagi kang andiyan, nag-aantay para kami ay kalingain. Kaya patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na hindi ka naluwalhati sa aming mga buhay, hindi po nakita ang katangian mo, ang katangian ng kabaitan at pagiging mahinahon. Patawad, O Diyos, for those times na kami ay nagalit, kami po ay naging impatient, kami po ay nakapagsalita at nakagawa ng mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong harapan. Kaya dalangin po namin ang paglilinis mo sa aming mga buhay at kasunod doon ang pagbabago po ng aming mga puso. Nais namin na lalo pang mapalapit sa iyo, nais namin na patuloy na ikaw ang maging sentro ng aming mga buhay, ng aming mga puso, dahil naniniwala po kami kapag ang banal na Espiritu mo ay sumasa amin, makukuha po namin maging mahinahon. Our gentleness will be evident to all if your presence is with us. Kaya we pray for an increasing faith, wisdom, knowledge, and understanding, increasing level of your presence, O God, sa buhay ng bawat isa. At kami po ay nananalangin at naniniwala that you will change us day by day from glory to glory. Mag-glorify ka, O Diyos, sa aming mga buhay sa pamamagitan po ng pagiging mahinahon, pagiging mabait, pagiging mabuti ang kalooban. At Lord, nakikita mo, Panginoon, ang kalagayan ng iyong mga anak, kung paano ang mga buhok po sa aming ulo ay alam mo ang bilang. Alam mo rin, Panginoon, ang mga problema ang kinakaharap ng iyong mga anak. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyong makapangyarihang kamay ang buhay ng bawat isa. Baguhin mo po ang kanilang kalagayan at makamtan po ang katagumpayan na sa iyo nagmumula. Naniniwala kami na may banal na layunin ka sa lahat ng mga pangyayari sa aming mga buhay. Pinahintulutan mo itong maganap dahil may napakaganda kang plano para sa amin. At number one po na magiging magandang pangyayari ay ang mapalapit kami sa iyo at mas maging matatag pa sa aming pananampalataya. Kaya pinipili po namin magpuri at magpasalamat, hindi lamang po sa mga pagpapala na meron kami, maging sa mga pagsubok po na pinahintulutan mong maganap, dahil alam namin kasama ka namin at patuloy na magaganap ang pangako mo po sa Hebrews 13:5 na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Kaya mag-glorify ka, O Diyos, sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming bansa. Pagharian mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Pagharian mo, Panginoon, ang aming bansa. At patuloy namin dinideklara that Jesus is Lord of our lives, Jesus is Lord of our families, Jesus is Lord over Taguig City, and Jesus is Lord over the Philippines, and Jesus is Lord over our circumstances and all over the whole world. Kaya maraming salamat po, naniniwala kami na kumilos ka na po sa aming mga panalangin, dininig mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, O Diyos, at inaangkin na po namin ang kalayaan at ang tunay na pagbabago na makakamtan namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu mo. Kaya maraming salamat, O Diyos. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat na meron pong kalakip na pananampalataya. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa lahat po ng mga pagtuturo niya sa atin. Ng pagiging mahinahon, pagiging mabait, at pagiging mapagkumbaba. Kaya sa umaga pong ito, patuloy po natin siyang susundin despite of all our weaknesses, despite of all our trials, we will serve and follow the Lord. Amen? Amen. Amen po ba? Praise God. Sige po, let us give a big hand of praise to our Lord Jesus Christ. All together, let's sing. Oh, we will serve you, Lord. Let us sing. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for
joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. My pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Once again, let us sing. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sabay-sabay po nating awitin. Say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Say yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, oh God. And I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down, Lord, for the joy of the Lord. All together, let us sing and shout to the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. We will say yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. At lahat po ng mga anak ng Diyos ay umawi. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, come on, let us shout to the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Lord, this is our proclamation. We will say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Lahat po ng mga nagmamahal sa Diyos ay sumigaw. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Every day is you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day, Lord. Every day is you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day is you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. I walk with you. I walk with you, my Lord. I walk with you, my Lord. I walk with you, my Lord. Hallelujah! Sa Diyos po lahat ng papuri. Maaari na po tayo makaupo. Sige po, tayo po ay darako na po sa ating pagkakaloob sa gawain ng ating Panginoong Diyos. No?
Ang sabi po sa Galatia 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Verse 10, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Alam niyo po, no, ang ibibigay nating tithes and offering sa umagang ito, hindi po natin kilala yung mga taong masasagip, yung mga kaluluwa po nila, no? Sa ibibigay natin. Hindi natin sila kilala. Pero, wag po kayong malungkot or mawala ng pag-asa na, ay, hindi ko naman sila kilala, parang wala naman babalik sa akin. Paano yan? Parang lugi ako. No? Pero po, ang advantage po nito, kung yung taong tinulungan natin ay ibinalik sa atin yung tulong natin, yan po ay limited lamang. No? Yung maibibigay sa atin, yung maibabalik. Pero ang Panginoong Diyos po ang nakakakita sa atin, sa ginagawa natin, sa kaloob natin. So ang Panginoon po ang magbabalik. Hindi po limited ang kakayanan ng Panginoon. No? Yan po ay unlimited na ibabalik ng Panginoon. Amen po ba? Sa buhay po namin ni Brother Roman, no? Alam ng mga friends namin dito, na mga kumare at kumpare, kung paano kami sumunod sa Panginoon at kung paano ibinabalik ng Panginoon ang mga pagpapala. Hindi lang po sa buhay namin mag-asawa. No? Kung tutuusin, hindi na po namin masyadong kailangan ng marami. Pero sa mga anak po namin, unlimited po ang binibigay ng Panginoon. Amen po ba? So yun po ang mahalaga. Ang Panginoon po ang magbabalik sa atin. Kaya tayo po ay yumukot manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po, Lord, sa opportunity, Panginoon, na kami ay makapagbigay para sa iyong gawain, para sa mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa na hahagip na yung mga salita, O God. And we pray, Lord, na ang hawak ng mga pinansyal na ito, O God, ay maingatan po at magamit sa tamang mga tao, sa tamang gawain. In Jesus' name we pray. Amen. Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord.